Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Magandang hapon po, mabuo tayo lahat. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte, Vice Presidente Jejomar Binay, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ejercito Estrada, Chief Justice Renato Corona at ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kasapi ng Diplomatic Corps, miyembro ng Kamara de Representante at ng Senado, mga local government officials, mga miyembro ng ating kabinete, mga uniformadong kasapi ng militar at kapulisan, mga kapwa ko nagsiservisyo sa taong bayan, at sa mga minamahal kong kababayan, ang aking butihing mga boss. Humarap po ako sa inyo noong aking inaugurasyon at sinabing walang wangwang sa ating administrasyon. At ngayon, patuloy nating itinitigil ito. Naging hudyat at sagisag po ito ng pagbabago, hindi lamang sa kalsada, kundi pati na rin sa kaisipan sa lipunan. Sa matagal na panahon, naging simbolo ng pangabuso ang wangwang. Dati, kung makapag-counterflow ang mga opisyal ng pamahalaan, para bang oras lang nila ang mahalaga. Imbis na maglingkod bayan, para ba sila ang naging hari ng bayan? Kung makaasta ang kanilang mga padrino talipores, akala mo'y kung sinong maharlika kung umawi ng kalsada. Walang pakialam sa mga napipilitang tumabi at napag-iiwanan. Ang mga dapat naglilingkod ang siya pang nangaapi. Ang panalamang matapos mangakong maglingkod, iyan po ang utak wangwang. Wala silang karapatang gawin ito. Ayon sa batas, tanging ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice, Pulis, Bombero at Ambulansya lang ang otorisadong gumamit ng wangwang para sa kanilang mga opisyal na lakad. Kung sa trapiko nga ay di masunod ang batas, paano pa kaya sa mga bagay na mas malaki ang makukuha? Tulad ng sa mga proyektong pinopondohan ng kaban ng bayan. Kayo po ba? Gusto ninyong makulong ang lahat ng tiwali? Ako rin po. Gusto ba ninyong matanggal ang wangwang hindi lamang sa kalsada kundi sa kaisipang nagdulot ng baluktot na sistema na pagkatagal-tagal na nating pinagtiisan? Ako rin. Gusto po ba ninyong mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat na umasenso? Siyempre, ako rin po. Narito po ang halimbawa ng resulta ng ating kampanya kontra wangwang sa sistema. Nitong taong ito, taong bayan na mismo ang nagsabing nabawasan ang nagugutom sa kanila. Mula sa 20.5% na self-rated hunger noong Marso, bumaba na ito sa 15.1% nitong Hunyo. Katumbas na 1 milyong pamilyang Pilipinong nagugutom dati, pero ngayon ay nakakakain na ng tama kada araw. Sa larangan po ng negosyo, sino ba ang nag-akalang 7 ulit nating malalampasan ang all-time high ng stock market? Ang dating 4,000 index na inaakalang hindi maaabot o kung maabot man ay pansamantala lang, ngayon pangkaraniwan ng hinihigitan. Kung dati, napako na ang bansa sa mababang credit ratings, itinaas ng Moody's, Standard & Poor's, Fitch at Japan Credit Ratings Agency ang ating ranking bilang pagkilala sa ating tamang paggugol ng pondo at sa malikain nating pananalapi. Ang mataas na credit rating magpapababa ng interes sa perang inuutang natin. Kumpara sa unang 4 na buwan ng nakaraang taon, mas malaki po ng 23 billion pesos ang natipid nating interest payments mula Enero hanggang Abril ng 2011. Maaari na po nitong sagutin ang 2,300,000 benepisyaryo ng CCT
hanggang sa katapusan ng 2011. Paalala ko lang po, sa 9.5 taon bago tayo may talaga sa pwesto, iisang beses lang tayong nakatikim ng ratings upgrade at 6 na beses pang na-downgrade ng iba't ibang ratings agency. Sa isang taon pa lang po natin, 4 na beses na tayong nabigyan ng upgrade. Ano naman po natin? Alam naman po natin na hindi madaling ma-upgrade sa mga panahong ito. Itong mga ratings agency na batikos na maliraw ang payo bago magka-krisis sa Amerika. Kaya ngayon ay mas makunat na sila sa pagbibigay ng magagandang ratings at nakikita nga natin ito sa sunod-sunod na pag-downgrade sa ibang mga bansa. Pero tayo po, in-upgrade pa nila. Sang-ayon silang lahat, gumanda at lalo pang gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Isang hakbang na lang po, aabot na raw tayo sa investment grade at wala pong tigil ang ating economic team upang tuluyan na tayong makaarangkada. At may mabubuting balita pa pong parating. Dahil wala nang wangwang sa DOE, muling nabuhay ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating energy sector. Patunay dito ang 140 kumpanya na nakahandang tumaya sa eksplorasyon at pagpapalakas ng ating oil at natural gas resources. Sa huling energy contracting round noong 2006, 35 lang po ang nakilahok. Nitong Biyernes lamang po, nilagdaan na ang panibagong kasunduan para sa isang bagong power plant sa Luzon Grid upang pagdating ng 2014, may mas mura at mas maasahang pagmumulan ng enerhiya ang bansa. May kumpiyansa, may pag-asa at tinutupad po natin ang ating mga pangako. Naalala ko nga po, ang babaeng nakausap ko nang ako'y unang nag-house-to-house campaign para sa akin po sarili. Ang kanyang hinaing, miski sino naman ang manalo, pare-pareho lang ang kahihinatnan. Mahirap ako nang sila ay nangampanya, mahirap ako habang nakaupo sila, at malamang mahirap pa rin ako pag nagretiro na sila. Sa madaling salita, ang hinaing po ng marami, walang pakialam ang mga pinuno namin kahapon, wala silang pakialam ngayon, bukas wala pa rin silang pakialam. Di po ba't may katwiran naman siya sa pagsasabi nito? Dahil sa pagwawangwang sa mga ahensya ng gobyerno, wangwang po ang pagbili ng helicopter sa presyong brand new, pero yun pala ay gamit na gamit na. Wangwang din ang milyong-milyong pabuya na tinanggap ng mga opisyal ng GOCC tulad ng sa Philippine National Construction Corporation. Gayong hindi naman sila nakakapaghandog ng disenteng serbisyo at ibinaon pa sa utang ang kanilang mga ahensya. Bago sila bumaba sa pwesto, 232 milyong piso po ang inumento ng dating pamunuan ng PNCC sa kanilang sarili. 2007 pa lang po, wala na silang prangkisa. Lahat ng kikitain dapat diretso na sa pambansang gobyerno. Hindi na nga nag-abot ng kita. Sinamantala pa ang pwesto. Ang bonus nila mula 2005 hanggang 2009, dinoble pa nila sa unang 6 na buwan ng 2010. Ibinaw na nga po nila sa bilyong-bilyong pisong utang ang kanilang tanggapan, nasikmura pa nilang magbigay ng midnight bonus sa sarili. Para po pigilan ang pagwawangwang sa kaban ng bayan, sinuyod at sinuri natin ang mga programa. 2 magkasunod na taon na po nating ipinapatupad ang zero-based budgeting na magsisilbing kalasag sa walang saysay na paggastos. Sa Laguna Lake po, magtatanggal nga, sabi na, ng 12 million cubic meters sa pamamagitan ng dredging. Pero pagkatapos ng 3 taon, garantisado namang itong babalik. 18.7 billion pesos ang magiging utang natin para lang maglaro ng putik. Hindi pa bayad ang utang, nag-expire na ang pakinabang, pinigilan po natin yan. Ang Food for School program na bara-bara lang ang paghahanap ng benepisyaryo. At iba pang inisyatibang pinondohan ngunit walang pinatunguhan, binura na natin sa budget upang ang pera na mga libre ay mailaan sa mga proyektong totoong may silbi. Ang budget po ang pinakamalinaw na pagsasabuhay ng ating tuwid na landas.
Ang aking pahiwatig sa lahat ng gusto pang ilihis tayo rito, kung mag-aagrabyado ka lang na mahirap, huwag ka nang magtangka. Kung sarili mo lang ang papayamanin mo, huwag ka nang magtangka. Kung hindi iyan para sa Pilipino, huwag ka nang magtangka. Sana masabi na natin, natapos na ang utak-wangwang, pero nakikita po natin ang latak ng ganitong kaisipan na pilit bubulahaw sa aliwalas ng ating biyahe sa tuwid na landas. Mukhang marami rin po kasi ang nagwawangwang sa pribadong sektor. Ayon sa BIR, mayroon tayong halos 1.7 million na self-employed at professional taxpayers gaya ng mga abogado, doktor at negosyante na nagbayad lamang sa suma total ng 9.8 billion pesos noong 2010. 5,783 pesos lang ang ibinayad na income tax ng bawat isa raw sa kanila on average. Ay ibig sabihin kung totoo po ito, ang kabuoang kinita nila ay umaabot lang ng 8,500 pesos kada buwan. Mababa pa sa minimum wage naman. Nakikita naman po ninyong napupunta na sa tama ang buwis ninyo. Kaya wala na pong dahilan upang iwasan natin ang pagbabayad. Nananawagan po ako sa inyo. Hindi lang po gobyerno, kundi kapwa nating Pilipino ang pinagkakaitan sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Pinananagot at pananagutin po natin ang wangwang sa amang sulok ng gobyerno. Ang masakit, hanggang sa mga araw pong ito, may sumusubok pa rin makalusot. Mayroon nga pong isang distrito sa Region 4B. May proyektong gagastusan ng 300 million pesos. Kaso, hanggang 50 million pesos lang ang pwedeng aprobahan ng district engineer. Kaya naisip nilang i-chop-chop ang proyekto para di lumampas sa 50 million pesos ang halaga at di na umabot sa regional at central office ang kanilang mga papeles. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang kaharian ang nadatnan nating sitwasyon sa DPWH. Sinubukan nila ipagpatuloy ang nakasanayan na nila. Kadalasan, dahil sa lump sum na pagbibigay ng pondo, wala nang tanong-tanong kung ano ang plano at detalye ng proyekto. Miski yata, sabi ng iba, bahay ng gagamba ang ipatatayo, bibigyan ng pondo basta may padrino. Hindi ito pinalusot ni Secretary Babe Singson. Tinanggal na niya sa pwesto ang district engineer. Pinigilan din po ang pag-award ng proyekto ito para busisiin kung ano pang magic ang nangyari. Masusi na rin iniimbestigahan lahat ng nagkuntsabahan. Ang mga kontratistang mapatunayang nakipagsabwatan para magtungpat sa mga proyekto, iba-blacklist natin. Tinanga po ninyo ang indinulot na perwisyo ng pagwawangwang sa sistema. Tuloy ang pagdusa ng mamamayang dapat nakikinabang na sa proyekto ng bayan. Hindi lang po yan sa Region 4 binadiskubre. Ngunit natigil na po ito dahil hindi na padrino kundi tamang proseso ang nag-ahari sa DPWH. Hindi na pwedeng walang work program. Kailangan magpakita ng pinag-isipang plano para hindi magkasalungat ang pagsasagawa ng mga proyekto. Malinis at hayag na ang bidding at pantay na ang pagkakataon sa pagpasok ng mga kontratista. Sa sistemang pinairal ngayon sa DPWH, nakatipid na tayo ng 2.2 bilyong piso at umaasa tayo na aabot pa sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang matitipid sa taon na ito. Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa mga kalsadang matino. Hindi yung maambunan lang ay lulundo o mabibiyak agad. Paniwala natin dati, imposibleng maitama ng DPWH ang sistema nila. Hindi lang po ito posible, sa unang taon pa lamang ginagawa na natin ito. Kahit po sa mga bukirin, may mga nagwawangwang din. Bago tayo maupo noong 2010, nag-angkat ang bansa ng 2.3 million metric tons ng bigas. 1.3 million metric tons lamang ang kailangan nating angkatin. Ngunit pinasobrahan pa nila ito ng 1 milyong tonelada. Dahil nga sobra-sobra ang inangkat, kinailangan pa natin gumastos muli sa mga bodegang pagtatambakan lang naman ng barko-barkong bigas.
Ilang taon bang walang saysay na pinasobrahan ang bigas na inaangkat? Dahil dito, umiril ang pag-iisip na habang buhay na tayong aangkat ng bigas. Ang akala na marami, wala na talaga tayong magagawa. Ngunit sa loob lamang ng isang taon, pinatunayan nating mali sila. Ngayon, ang dating 1.3 million metric tons na kakulangan natin sa bigas, halos nangalahati na, 660,000 metric tons na lang. Metric tons na lang po ang kailangan nating angkatin. Kahit dagdagan pa natin yan ng pananggal laban sa sakuna at gawing 860,000 metric tons na ginagawa na nga po natin, mas mababa pa rin ito sa tinatayang taunang kakulangan na 1.3 million metric tons. At hindi po buenas lang ang nangyaring pag-angat ng ating rice productivity. Bunga po ito ng may tinong pamamalakad ng paggamit ng may inam na klase ng bini at masusi at epektibong paggastos para sa irigasyon. Nito nga pong nakaraang taon, 11,600 at 11 bagong ektarya ng bukirin ang napatubigan natin. Dagdag pa yan sa halos 200 at 12,000 ektarya na nakumpuni o nabigyan muli ng irigasyon matapos ang panahon ng pagkakatiwangwang. Ang resulta, umangat ng 15.66% ang ani nating palay noong nakarahang taon. Ang gusto natin mangyari, una, hindi tayo aangkat ng hindi kailangan para lang punan ang bulsa ng mga gustong magsariling diskarte ng kita sa agrikultura. Ikalawa, ayaw na nating umasa sa pag-aangkat. Ang isasaing ni Juan de la Cruz, dito ipupunla, dito aanihin, dito bibilhin. Balikan din po natin. Balikan din po natin ang dinatang kalagayan ng ating mga kawal at kapulisan. 13,000 piso po ang karaniwang sweldo ng isang PO1 sa Metro Manila. 4,000 piso daw rito ang napupunta sa upa ng bahay. Tila tama nga po na isang katlo ng kanilang sahod diretso na sa upa. Isang katlo panito para naman sa pagkain. At ang natitirang isang katlo para sa kuryente, tubig, pamasahe, pamparal sa anak, gamot sakaling may magkasakit at iba pa. Maganda na nga po kung tumabla ang kita niya sa gastusin. Kapag naman kinapos, malamang sa 5-6 po sila lalapit. Sensya na po. At kapag nagpatong-patong ang interest ng utang nila, makakatanggi kaya sila sa tuksong dumilihensya? Kaya ang pinangako natin, solusyon dito, pabahay, pinangako natin nitong Pebrero. Ngayong Hulyo ay tinutupad na. Nakapag-abot na po tayo ng 4,000 Certificate of Entitlement to Lot Allocation sa magigiting nating kawal at pulis. Bahagi pa lang po ito ng target nating kabuang 21,800 bahay sa pagtatapos ng taong ito. Ang dating 4,000 ibinabayad para sa upa kada buwan, ngayon 200 piso na lang para pa sa bahay na pagmamayari talaga nila. Ang dating nalalagas na halaga na pambayad sa buwan ng renta, maaari nang igugol para sa ibang gastusin. Mayroon pa raw pong mahigit 1,000 bahay na natitira. Kaya po sa mga pulis at sundalo, nating di pa nakapagpasa ng kanilang mga papeles, last call na po para sa batch na ito. Pero wag po kayo maglala, sa susunod na taon, lalawak pa ang ating pabahay. At hindi lang pulis at kawal sa Luzon ang makikinabang. Inahanda na ng NHA ang lupang patatayuan sa Visayas at Mindanao para sa susunod na taon. Makakapagpatayo na tayo ng mga bahay doon. Sa ating mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology at Bureau of Fire Protection, may good news pa rin po ako sa inyo. Kasama na po kayo rito. Kung seguridad na rin lang po ang ating pag-uusapan, di pat karugtong din nito ang ating pambansang dangal. Dati,
hindi man lang natin makuhang pumalag tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapa ka, kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na ring tumapak sa Recto Avenue. Tama nga po kaya ang kwento tungkol sa isang standoff noong araw. Tinapatan daw ang mga marino natin ng kanyon. Ang ginawa nila noong gabi, pumutol ng puno ng nyug, pininturahan ito ng itim, saka itinutok sa kalaban. Tapos na po ang panahong yan. Parating na ang mga capability upgrade at modernization sa mga kagamitan ng ating sandatahang lakas. Literal na pong naglalakbay sa karagatan papunta rito ang kauna-unahan nating Hamilton-class cutter. Isang mas modernong barko. Isang mas modernong barko na magagamit natin para mabantayan ang ating mga baybayin. Maaari pa po tayong makakuha ng mga barkong tulad nito. Idagdag yan sa kukunin na nating mga helicopter, plural po yun, patrol craft at sandata ng bultong bibilihin ng AFP, PNP kasama ng DOJ upang makakuha ng malalaking diskwento. Lahat po ito makakamtan sa matinong pamamahala. Mabibili sa tamang presyo nang walang kailangan ipadulas kung kani-kanino. Wala tayong balak mangaway. Pero kailangan ding mabatid ng mundo na handa tayong ipagtanggol ang atin. Pinag-aaralan na rin po natin ang pag-angat ng kaso sa West Philippine Sea sa International Tribunal for the Law of the Sea. Upang masigurong sa mga susunod na pagkakataon ay hinahon at pagtitimpi ang mag-ahari tuwing may alitan sa teritoryo. Alam ko pong magbubunga ang pag-aarugang ipinapamalas natin sa mga lingkod bayan na nakatutok sa ating seguridad. Mantakin po ninyo, sa unang 6 na buwan ng 2010, umabot sa 1,010 kotse at motorsiklo ang nanakaw. Ikumpara po natin yan sa 460 kotse at motorsiklong nanakaw mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito. Ang laki po ng naibawas, di po ba? Malas ko lang po, siguro na yung 1 o 2 kaso ng carnapping ang nai-headline at hindi ang pagbawas sa mga insidente nito o ang mas mataas na porsyento ng mga nanakaw na kotse na naibalik na sa kanilang mga may-ari. Isa sa pong halimbawa ng pagbabagong tinatamasa natin. Mayo ng taong 2003 nang lagdaan ang Anti-Trafficking in Persons Act. Pero dahil hindi sineryoso ng Estado ang pagpapatupad nito, 29 na individual lamang ang nahatulan sa loob ng 7 taon. Nalagpasan na po natin yan. Dahil umabot na sa 31 human traffickers ang nahatulan sa ating administrasyon. Ito nga po siguro ang sinasabing sea change ni Secretary of State Hillary Clinton ng Amerika. Dahil dito, natanggal na tayo sa Tier 2 watch list ng Trafficking in Persons report nila. Kung hindi tayo natanggal sa watch list na ito, siguradong napornada pa ang mga grant na maaari natin makuha mula sa Millennium Challenge Corporation at iba pa. Dumako po tayo sa trabaho. Dagdag trabaho ang unang panata natin sa Pilipino. Ang 8% na unemployment rate noong Abril ng nakaraang taon naibaba sa 7.2% nitong Abril ng 2011. Tandaan po natin, moving target ang nasa hanay ng ating unemployed. Dahil taon-taon ay may mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho.
Nito nga pong huling taon, nadagdag pa sa bilang nila ang libo-libong Hawi Boys, taga-sabit ng banderitas at iba pang mga Pilipinong kumuha ng pansamantalang kabuhayan mula sa eleksyon. Ang resulta po natin, 1,400,000 trabahong nalikha nitong nakaraang taon nagtatapos po ng Abril. Dati, nakapako sa pang-iibang bansa ang ambisyon ng mga Pilipino. Ngayon, may pagpipili na siyang trabaho at hanggat tinatapatan siya ng sipag at determinasyon ang kanyang pangarap, tiyak na maaabot niya ito. Malaki pa po ang pwedeng madagdag sa trabahong nililikha sa ating bansa. Ayon pa lang po sa website nating PhilJobNet, may 50,000 trabahong hindi napupunuan kada buwan dahil hindi tugma ang kailangan ng mga kumpanya sa kakayahan at kaalaman ng mga naghahanap ng trabaho. Hindi po natin hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Ngayon pa lang, nagtatagpo na ang kaisipan ng DOLE, CHED, TESDA at DepEd upang tugunan ang issue ng job mismatch. Susuriin ang mga kurikulum para maituon sa mga industriyang naghahanap ng empleyado at gagabayan ang mga estudyante sa pagpili ng mga kursong hitik sa bakanting trabaho. Ngunit aanhin naman po natin ang mga numero na guhudyat ng pag-asenso ng ilan kung marami pa rin ang napapag-iwanan. Ang unang hakbang, tinukoy natin ang totoong nangangailangan. Namuhunan tayo sa pinakamahalaga nating yaman, ang taong bayan. Sa 2 milyong pamilyang rehistrado sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program, 1,600,000 na ang nakakatanggap ng benepisyo nito. Sa pagpapakitang gilas ni Secretary Dinky Soliman, tinatayang may mahigit 100,000 pamilya ulitin ko po, mahigit 100,000 pamilya ang naiahon natin mula sa kahirapan kada buwan. Kaya naman mataas ang ating kumpiyansa. Makukumpleto ang 1.3 milyon na dagdag na pamilya mula sa kabuuang 2.3 milyong target na benepisyaryo ng CCT bago matapos ang taong ito. At sa compliance rate nito na hindi bababa sa 92%. Milyon-milyon na rin po ang inang regular na nagpapacheck up sa mga health centers, ang mga sanggol na napapabakunahan, at ang mga batang hindi hinahayaan sa labas ng paaralan. Simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. At sa ganitong kalinaw na mga resulta, umaasa ako sa suporta ng bawat Pilipino, lalo na po ng legislatura. Sa mungkahin nating salinang pa ng pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, inaasam po natin na bago matapos ang 2012, 3 milyong pamilya na ang mabibigyan ng puhunan para sa kanilang kinabukasan. Binibigyan natin ang mga maralitang pamilyang ito ng pagkakataong makaahon sa buhay. Dahil ang pag-asenso nila ay pag-angat rin ng buong bansa. Sino ang tatangkilik sa mga produkto at serbisyo ng mga negosyante kung isang kahig, isang tuka naman ang mamimili? Kapag may amang kumapit sa patalim para may kainin ang kanyang pamilya at siya ay magnakaw o nag-hold up, sino ba ang pwedeng mabiktima ng krimen kundi tayo rin? Kung ang mga kababayan natin ay walang maayos na pagkain o tahanan, mahina ang kalusugan at may malubhang karamdaman, hindi ba tayo rin ang nasa peligrong mahawa sa kanilang sakit? Naglalatag po tayo ng pagbabago upang mapatibay ang pundasyon ng maaliwalas na bukas para sa lahat. Halimbawa po, sa kalusugan, di ba't kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo ng PhilHealth tuwing maghahalalan? Ngayon, sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction, tiniyak natin na ang 5,200,000 pamilyang Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth ay ang talagang mga nangangailangan nito. Malawakang pag-unlad at pag-asenso ng lahat. Iyan po ang panata natin. Walang may iwan sa tuwid na landas. Tumungo naman po tayo sa ARMM o ang ARM. Ang dating sistema, nagbabatuhan lang ng huwad na utang na loob ang mga baluktot na kandidato.
Kapag pambansang halalan, malaya ang nakaupo sa ARM na imaniobra ang makinarya sa kanyang rehiyon para matyak na bokya o zero ang boto ng hindi kaalyado. Kapag na may eleksyon sa ARM at maniningil na ng utang si Mayor Governor, ang administrasyon naman ang magpapatakbo ng makinarya para manalo ang kanilang kandidato. Ayon nga po sa naangkat ng COA, sa opisina ng Regional Governor ng ARM mula Enero 2008 hanggang Setyembre 2009, 80% ng mga disbursement ang napunta sa mga cash advance na wala namang maayos na paliwanag. Kung hindi nawala ang pondong ito, nakatapos na sana ang isang batang sa ngayon tumatawid sa Ghost Bridge para pumasok sa Ghost School kung saan tuturuan siya ng Ghost Teacher. Kaawawang bata, walang humpay na paghihirap at walang pag-asa ng pag-asenso. Gusto nating maranasan ng ARM ang benepisyo ng tamang pamamahala. Kaya ang ating pong minungkahing solusyon, synchronization. Dahil dito, kailangan nilang tumutok sa kanilang mga kampanya. Magiging mas patas ang labanan at lalabnaw ang command votes. Salamat po sa Kongreso at naipasa na ang batas na magsasabay sa halalan ng ARM sa halalang pambansa. Ngayon tatanong po, bakit postponement ang kailangan? Sa kagustuhan siyempre, makabalik sa pwesto, nakahanda ang ilan na ulitin ang nakagawian para manalo. Isipin na lang po ninyo, kung pumayag tayo sa kagustuhan ng mga kontra at ituloy natin ang eleksyon, wala po silang ibang gagawin sa loob ng 2 taon, kundi paghandaan ang susunod na halalan at isiksik ang kalokohan nila sa mas maigsing panahon. Habang nananatili sa pwesto ang mga utak-wawang na opisyal na iiwan naman nakalubog sa kumunoy na kawalang pag-asa ang taong bayan. Wala akong duda sa kahinatnan ng mga reformang inilatag na natin. Hindi po tayo nagbubukang bibig lang. May konkretong resulta ang ating mga paninindigan. Kapag sinabi nating tuwid na daan, may katapat itong kalsada sa barangay Bagong Bayan sa Santa Maria, Laguna. Pag sinabi natin malinis na pamamahala, may dadaloy na malinis na tubig sa mga liblib na lugar, gaya ng nasa barangay Poblacion sa Ferrol, Romblon. Kapag sinabi nating liwanag ng pagbabago, titiyakin nating may liwanag na tatanglaw sa mga pamayanang dati ay nangangapa sa andap-andap na gasera, gaya ng ginawa natin sa barangay San Marcos sa Bunawan, Agusan del Sur. Ganito na ang nangyayari sa marami pang ibang lugar. Pinipilit nating ito rin ang mangyari sa kabuuan ng Pilipinas. Nakatutok na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nag-uugnayan at nagtutulungan sila upang maabot at mapabilis ang mga solusyon sa mga problemang kahit tagal nang pinapasa ng bayan. Di po ba't may problema tayo sa baha? Alam naman nating dulot na walang humpay at iligal na pagputol ng mga puno. Dating solusyon, photo-op ng pagtatanim na ang tanging benepisyaryo ay ang nagpapoging politiko. Nagtanim nga ng puno kontra baha, pero hindi naman siniguro na mananatiling nakatayo ang mga ito pag-alis nila. Isa sa mga solusyong hinahanda na po at pinag-aaralan ay ang gawing kapaki-pakinabang sa mga pamayanan ang pagbabantay ng puno. Bibigyan sila ng bini ng kape at kakao para itanim at mamunga ng kabuhayan. Habang hinihintay ang ani, makakakuha sila ng stipend upang bantayan naman ang mga punong itinanim laban sa baha. Pwede maging benepisyaryo ng programang ito ang mga informal settlers na ngayon ay nagkukumpulan sa syudad. Mamumuhunan tayo sa taong bayan habang namumuhunan din sa kalikasan. Nung bang isang taon, inisip kaya natin na kaya natin gawin to. Sa ngayon, tinutupad na natin ang ating mga pangako. Bukas, mga makalawa, katotohanan na lahat ng ating mga pinangarap. Marami pa pong malikaing konsepto na inilalapit sa atin at ating pong pinapatupad na. May mosquito trap na pinapatay ang makitikiti ng lamok.
na siguro naman po ay may kinalaman sa halos 14% pagbaba ng insidente ng dengue. Mahibla ng nyug na itatapon na sana pero pwede palang murang solusyon sa mga daanang madaling mabitak. May landslide sensor na magbababala kung tumataas na ang panganib na gumuho ang lupa. May mga kagamitang magbibigay ng senyales o malapit ng umapaw ang tubig sa mga ilog. Lahat po nito gawa ng Pilipino. Pinag-aaralan na rin po ng DOST at UP ang pagkakaroon natin ng monorail system para tugunan ang problema sa pangmalawakang transportasyon. Sa malikhaing pag-iisip ng kapwa Pilipino, may pag-asa pala tayong magtayo ng light rail system ng hindi higit sa 100 million pesos ang gagastusin kada kilometro. Sa matitipid na pondo, mas mahabang kilometro ng riles ang mailalatag at makakaabot sa mga lugar na malayo sa sentro ng komersyo. Ang mga dating sumisiksik sa syudad para maghanap ng trabaho, maaari nang tumira sa medyo mas malayo nang hindi pahirapan ang biyahe. Ulitin ko po, ang mungkahing ito ay galing sa kapwa nating Pilipino para sa Pilipinas. Naalala pa po ninyo ang panahon kung kailan hindi man lang maabot ng mga pangarap natin ang ganitong mga proyekto. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, pinapangarap natin to, kaya natin to, gagawin natin ito. Hindi ba tayo nagagalak? Pilipino tayong nabubuhay sa mga panahong ito. Sa kabila ng lahat nito, huwag po sana nating lilimutin. Masasayang lang ang lahat ng ating narating kung hindi tuluyang maiwawaksi ang kultura ng korupsyon na dinatnan natin. Sa mga kapwa ko empleyado ng sambayanan, mula sa tuktok hanggang sa bawat sulok ng burokrasya. Di po ba't napakarangal na ngayon ang magtrabaho sa gobyerno? Di po ba't ngayon, sa halip na ikahiya, gusto mo pang isuot kung minsan ang iyong ID kung sumasakay ka ng bus o jeep? Papasok sa iyong ahensya. Sasayangin po ba natin ang karangalang kaloob sa atin ng sambayanan? Iyan din po ang aking panawagan sa ating local government units. Kabilang po ko sa mga sumasang-ayon na kayo ang nakakaalam sa pangangailangan ng taong bayan sa inyong mga lungsod at munisipyo. Makakaasa po ang ating mga LGU sa higit na kalayaan at kakayahan. Kung makakaasa rin tayong gagamitin ito sa tuwid na paraan. At isaalang-alang ang kapakanan ng buong sambayanan. Halimbawa po, may ilang munisipyo na naisipang magbuwis sa mga transmission lines ng kuryente na dadaan sa kanilang mga puok. Magpapapasok nga po ng kita sa kanilang lokal na kaban, pero kapalit ito, tataas din ang gastusin na mas nakakarami Pilipino sa kuryente. Tiwala po akong kaya nating balansin ang interes ng inyong mga nasasakupan sa interes ng sambayanan. Kailangan pong manatiling magkatugba ang ating mga programa. Dahil ang kaunlad ng buong bansa ay manganganak din ng resulta sa inyong mga po. Wakasan na po sana natin ang agendang nakatuon sa susunod na eleksyon lamang at ang kaisipang isla-isla tayong mahiwalay ang sariling pagsulong sa pagunlad ng bansa. Tayo-tayo rin po ang dapat magtulungan tungo sa kaluran. Malaki ang pasasalamat ko sa Kongreso sa pagpapasa ng mga batas ukol sa GOCC governance, arms synchronization, lifeline electricity rates extension, Joint Congressional Power Commission extension, Children and Infants Mandatory Immunization at Women Night Workers at marami pa sigurong pasunod. Noong isang taon nga po, nagpakitang gilas ang Kongreso sa pagpasa ng budget bago matapos ang taon. Dahil dito, nasimulan agad ang mga proyekto at hindi na inabot ng tagulan. Bukas na bukas po, iyahain na namin sa legislatura ang budget para sa susunod na taon. Umaasa po ako na muli kayo magpapakitang gilas upang tuloy na nating mapitas ang bunga
ng mga naitanim nating pagbabago. Maganda na po ang ating nasimulan. Pero mahalaga pong maalala natin, simula pa lang ito. Marami pa tayong gagawin. Hayaan po ninyong ilatag ko sa Kongreso ang ilan sa mga batas na magpapaigting sa pagtupad ng ating mga panata sa bayan. Layo natin bigyan ng kaukulang kompensasyon ang mga biktima ng martial law. Ang pagkakaloob na makatarungang pasahod at benepisyo para sa mga kasambahay. At ang pagpapatupad ng isang mas maayos na sistema ng pensyon para sa ating pumakawan. Sinusuportahan din natin ang pagpapalawak ng sakop ng scholarship na ipinagkakaloob ng DOST sa mahuhusay ngunit kapuspalad na mag-aaral. Ang pagtataguyod ng pinaigting na pangkalahatang kalusugan at ang pangangalaga sa ating kalikasan at sa mga pasilidad na titiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng sakuna. Kabilang din po sa ating agenda ang pagpapalakas ng Bureau of Corrections, ng National Bureau of Investigation, ng National Electrification Administration at pati na rin po ang PTV4. Upang sa halip na mapag-iwanan ng kaalaman at panahon, mas maayos nilang magagampanan ang kanilang pagbibigay serbisyo sa publiko. Hindi ko po nailagay ang lahat ng gustong magpasali ng kanilang advokasya dito po sa SONA. Pero kompleto po ang detalye sa budget at budget message. Sa mga interesado po, pakibasa na lang po ang detalye doon. May mga nagsasabing pinepersonal ko raw ho ang paghahabol sa mga tiwali. Totoo po. Personal talaga sa akin ang paggawa ng tama. Ang pagpapanagot sa mga gumagawa ng mali, sino man sila. At hindi lamang dapat ako na may personal sa usaping ito. Personal dapat ito sa ating lahat dahil bawat Pilipino ay biktima nito. Ang mali, gaano katagal man ito nanatili, ay mali pa rin. Hindi pwedeng ox lang. Hindi pwedeng wala lang yan. Kapag kinalimutan natin ang mga ito, mangyayari lang ulit ang mga kamalian ng nakaraan. Kung hindi magbabayad ang mga nagkasala, parang tayo na rin mismo ang nag-imbita sa mga nagbabalak gumawa ng masama na kung pwede ulitin nyo ang ginawa nyo. Ang totoo nga po, marami pang kalokohan ang nahahalungkat natin. Pero hindi na ho tayong papakahaba doon, bigyan ako lang kayo ng isang halimbawa. Sa PAGCOR, kape, 1 bilyong piso po ang ginastos ng dating pamunuan ng ahensya para sa kape. Sa 100 piso na lang po kada tasa, lalabas na nakakonsumo sila ng 10 milyong tasa ng kape. Baka po kahit ngayong iba na ang pamunuan ng PAGCOR, ngayong iba na ang pamunuan ng PAGCOR, baka po dilat na dilat pa rin ang mata ng mga uminom ng kapeng ito. Hanapin nga po natin sila at magtanong, nakakatulog pa po kayo? Pagpasok ng bagong ombudsman na si dating Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales, magkakaroon tayo ng tanod bayan na hindi magiging tanod bayad ng mga nagwawangwang sa pamahalaan. Inaasahan ko nga po na sa taon na ito, masasampahan na ng kaso ang maraming nagkuntsabaan sa katiwalian at naging sanhi ng sitwasyong ating inabutan. Tapos na rin po ang panahon kung kailan nagsasampa ang gobyerno ng malalabnaw na kaso. Kapag tayo nagsampa, matibay ang ebidensya, malinaw ang testimonya at siguradong walang lusot ang salarin.
Tutok po tayo na ang pagkakamit ng ganap na katarungan ay hindi natatapos sa pagsasakdal, kundi sa pagkukulong ng may sala. Buo ang kumpiyansa ko na tinutupad ng Department of Justice ang malaki nilang bahagi upang maipiit ang mga salarin, lalo na sa mga kaso ukol sa tax evasion, drug trafficking, human trafficking, smuggling, graft and corruption, at extrajudicial killings. Wala pong tsamba. Ang tapat at mabuting pamamahala ay nanganganak na mabuti ring resulta. Isipin po ninyo, na ipatupad natin ang mga ipinangakong serbisyo ng gobyerno at nakapaglaan pa ng sapat na pondo para sa mga proyekto nang hindi kinakailangan magtaas ng buwis. Iyan naman po talaga ang plano. Siguruhin na patas ang laban. Itigil ang panlalamang ng mga makapangyarihan. At tiyakin na ang dating sistema kung saan nakikinabang ang ilan ay magiging bukal na oportunidad para sa lahat. Tinutuldukan po natin ang wangwang sa kalsada, sa gobyerno, sa kalakhang lipunan. Ito po ang mga anak ng kumpiyansa na magdadala ng negosyo. Ito rin ang sisiguro na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa dapat nitong kalagyan. Infrastruktura na titiyak sa tuluyang pag-angat ng ekonomiya at pagmumulan ng trabaho. At serbisyong panlipunan na sisigurong walang mapapag-iwanan. Bubukas ang marami pang pinto ang pangkabuhayan sa pamamagitan ng turismo. Sisiguruhin hindi magugutom ang Pilipino sa pagpapalakas ng agrikultura. Ang mga dating kinakaligtaan, bibigyan puhunan ang kinabukasan. Magbubunsod ito ng siklo kung saan tiyak na may pupuno sa mga nalilikhang trabaho. At may mga consumer na lalong magpapalago sa mga negosyo. Batid ko po na hanggang ngayon ay may kakaunti pang nagrereklamo sa ating estilo ng pamamahala. Nakita po ninyo ang aming estilo at ang kaakibat nitong resulta. Nakita po ninyo ang estilo nila at kung saan tayo nito dinala. Sa mga taong bukas sa mata, maliwanag kung saan ang tama. Ngayon tayo na ang nagtitimon sa gobyerno, malinaw ang direksyon tinatahak ng ating bayan. Isang bansa kung saan ang pagkakataon ay abot kamay, kung saan ang mga nangangailangan ay sinasakluluhan, kung saan may saysay ang bawat patak ng pawis, bawat sandali ng pagtitiis, at bawat butil ng hinagpis na dinaanan natin. Kung may gawin kang mabuti, may babalik sa iyong mabuti. At kung may gawin kang masama, tiyak na mananagot ka. Naalala ko nga po isang ginang na lumapit sa akin noong kampanya. Ang babala niya, Noy, mag-iingat ka. Marami kang kinakabangga. Tama po ang sinabi niya. Tama po, may agam-agam din ako kung minsan. Pero wala po akong alinlangan tumahak sa tuwid na laan. Buo ang loob ko dahil alam kong nasa likod ko po kayo. Salamat po. Salamat po sa mga pari at obispo na masinsinang nakipagdialogo sa atin katulad ni na Cardinal Rosales at Vidal. Di naman po kami ganong kalapit ni Cardinal Rosales, pero naniwala akong ibinuhos niya ang lahat para mabawasan ang hindi pinagkakaunawaan ng gobyerno at simbahan. Sa pagkahalal kay Archbishop Palma, tagapagtanggol ng karapatang tao at kalikasan, lalo pong tumibay ang aking kumpiyansang ugnayan at hindi bangayan ang mabubuo sa pagitan ng Estado at simbahan. Salamat din po sa ating kabinete na walang kinikilalang panahon ng tulog o pahinga. Maipatupad lang ang pambansang agenda. Special mention po ang pag-asa na tunay na ngayong nagbibigay ng maaasahang babala. Sa mga nasasagasaan po natin sa landas ng katapatan at integridad sa pamamahala, ito naman po ang aking masasabi. Pinili ninyo ang landas kung saan naapi ang sambayanan. Pinili naman namin ang landas na ipagtanggol ang taong bayan. Nasa tama po kami.
Nasa tama po kami, nasa mali kayo. Sa inyong magbabalik ng pang-aapi sa sambayanan, hindi kayo magtatagumpay. Sa lahat na mga kasama natin sa tuwid na daan, kayo ang lumikha ng pagkakataong baguhin ang dinatnan at gawing mas maganda ang ipapamana natin sa susunod na sanang lahi ng mga Pilipino. Kayo pong mga tsuper na pumapasada pa rin, kayong mga guro at estudyanteng pauwi pa lang mula sa klase. Kayong patuloy ang paglikha ng mga obrang nagpapaalab sa apoy ng ating pagka-Pilipino. Kayong mga pulis, sundalo, kaminero at bumbero. Kayong mga marangal na magtrabaho sa Pilipinas man, sa gitnang dagat o sa ibang bansa. Kayong mga tapat na kasama natin sa gobyerno, anumang probinsya o partido. Kayong mga Pilipino nakikinig sa akin ngayon. Kayo po ang lumikha ng pagkakataong ito. Lumikha po kayo ng gobyernong tunay na nagtatrabaho para sa inyo. May 5 taon pa tayo para siguraduhin hindi na tayo babalik sa dating kalagyan. Hindi tayo magpapadiskaril ngayong napakaganda na ng resulta ng ating sinimulan. Kapag may nakita tayong butas sa sistema, huwag na po tayong magtangkal lumusod. Huwag na nating daanin sa pakiusap ang madadaan sa pagsisikap. Tama na ang unahan, tama na ang tulakan, tama na ang lamangan dahil lahat naman po tayo ay makakarating sa minimiti nating kinabukasan. Tapusin na po natin ang kultura ng negativismo. Iangat natin ang kapwa Pilipino sa bawat pagkakataon. Bakit po ang iba? Ang hilig maghanap ng kung ano-anong pangit sa ating bayan. At napakahirap, parang kasalanan na magsabi na maganda. Naalala pa po ba natin noong huling beses tayong pumuri sa kapwa Pilipino? Itigil na po natin ang paghihilahan pababa. Ang dating industriya ng pintasan na hindi natin maitakwil, iwaksi na po natin. Tuldukan na po natin ang pagiging utak alimango. Pwede bang iangat naman natin ang magaganda nating nagawa? Kung may nakita kang mabuti, huwag kang magdalawang isip na purihin ito. Kapag nakita mo ang pulis sa kanto nagtatraffic na wala kapote sa ilalim ng ulan, lapitan mo naman sana at sabihin, salamat po. Kung magkasakit ka at makita mo ang nurse na nag-aaruga sa iyo sa halip na nagserbisyo sa dayuhang kapalit ng mas malaking sweldo, pakisabi rin po, salamat po. Bago ka umuwi, galing eskwela, lapitan mo ang guro mong piniling mamuhunan sa iyong kinabukasan kaysa unahin ang sariling ginhawa. Sabihin mo, salamat po. Tulad na aking gurong nasa screen ngayon, salamat po, Ginang Iskasa. Kung makasulubong mo ang iyong kinatawan sa kalsadang dati ay lubak-lubak o wala, at ngayon ay pwede ng daanan na maaliwalas, lapitan mo siya at sabihin, salamat rin po. Kaya po, sa sambayan ng Pilipino, ang aking boss, na nagtimon sa ating tungo sa araw na ito, maraming salamat po sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Buhay na ang Pilipinas at ang Pilipino. Magandang hapon po.